Nakakalula ang posibleng taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng oil industry sources, mahigit 15 pesos ang imamahal ng kada litro sa diesel, habang lagpas 7 pesos naman ang sa kada litro ng gasolina. Epekto pa rin yan ng gulo sa Middle East. Pero hindi pa naman daw pinal ang taas presyong iyan. Gayunpaman, sabi ng Energy Department, may kalakihan ang susunod na oil price hike. Ang konsuelo, hindi raw yan magiging isang bagsakan. At yan po ang tinutukan ni Joseph Morong. Ihanda na ang inyong mga bulsa dahil ayon sa oil industry sources na nakausap ng GMA Integrated News, lampas 15 pesos kada litro ng diesel at lagpas 7 pesos naman sa kada litro ng gasolina ang pwede maging taas presyo sa susunod na linggo. Base raw yan sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo, kaya posibleng hindi pa yan ang final na adjustment. Ayon sa oil industry sources, yan ay dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng kada bariles ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa giyera sa pagitan ng Amerika at Israel kontra Iran. Kahapon nasa $145 na ang kada bariles ng diesel at aabot na sa $100 ang kada bariles ng gasolina. Nakabantay ngayon ang Department of Energy sa presyuhan ng krudo sa world market. Bagaman tumanggi muna ito na magbigay ng tansya kung magkano ang itataas ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Ang MAPSO, tuloy-tuloy yan. Medyo may kataasan pero again, hindi ho yan ang inaasahan natin. Natatama sa atin dito sa pump price. So, hintayin na lang talaga ang end of this week or Monday to be precise, no? For implementation on Tuesday. Para sa Tuesday. Mahirap po mag-preempt tayo ngayon, malalabas sa media, matataranta ang tao. Okay. At the minimum gusto natin hindi makamitigate tayo sa price increase. Pagsisiguro ng pamahalaan, hindi naman daw isang bagsakan ang mararanasang taas presyo sa produktong petrolyo ng mga motorista kahit pa tumaas ang presyo niyan sa world market. May iba't iba rin na ayuda ang nakahanda ang pamahalaan. May consideration pa yan na pinag-uusapan with the oil company na pwede pang mag-implement ng staggered price increases. At the same time, marami pang iba like fuel discount. Okay. Ilalabas din ho natin yan. So, marami hong factor na pwedeng mapag-usapan dyan. At maganda lang buuhin natin yung lahat ng strategies sa ilalabas para kumalma naman ang ating mga kababayan dyan. Ang Senado at Kamara gusto nang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang excise tax o buwis na ipinapataw sa mga produktong petrolyo para mabawasan kahit papaano ang presyo nito. Sa kasalukuyan, nasa 10 piso kada litro ang ipinapataw na excise tax sa premium at unleaded gasoline habang nasa 6 pesos naman sa diesel. Sa panukalang batas sa Senador Bam Aquino, bibigyang kapangyarihan ng Pangulo sa rekomendasyon ng Finance Secretary na suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national emergency o kailangan sa interes ng publiko. Pero babawiin agad ito kapag bumalik na sa dati ang sitwasyon. Sa bersyon naman ni Senador Joel Villanueva, maaaring suspindihin o bawasan ng Pangulong excise tax kapag tumuntong o lumampas sa $80 ang kada bariles ng krudo. Naghain na rin ng kaparehong panukalang batas si Marikina Representative Miro Kimbo. Sa panukalang joint resolution naman ni Navotas Representative Toby Chanco, value-added tax o VAT naman sa mga produktong petrolyo ang gusto niyang bigyang kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nabulabog ng pamamaril ang isang condo building sa Parañaque, 2 ang patay. Kabilang ang dati ng nakaalitan ng suspect na isa ring residente. 4 na iba pa ang sugatan. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kalagitnaan ng basketball game kagabi sa isang residential resort sa Parañaque, biglang pumasok ang isang lalaki at walang habas umanong pinagbabaril ang mga nasa loob ng court. May mga agad na natumba. Habang nagpulasa naman ang karamihan, 2 ang kumpirmadong patay sa insidente, habang 4 naman ang sugatan. Sabi ng saksi na si Max, di niya tunay na pangalan. Nakaharap niya mismo ang gunman na naka-face mask at naka-baseball cap. Pati siya, muntik na rin daw barilin. Ang unang narinig ko po is yung gunshot sa labas ng court po.
Akala namin kasi mga laro-laro lang. I saw him holding a gun while running. It's a silver gun, big. And yung nakita ko yun, umalis agad ako sa chair. Tapos I remember po, tinignan ko yung gunman po na opportunity kung pwede pa ako umalis. Yun, nakita ko na may opportunity. Tapos umalis po agad ako sa main entrance ng court po. Since nakahanap ka ng opportunity to escape, or you still able to see kung ano yung mga sumunod na pangyayari? Even though na nakapag-escape ka na? Before I ran out po sa court, I only heard gunshots po and I didn't look at. Ang ina ni Max, galit at pangamba ang nararamdaman. Lalo na't hindi pa nahuhuli ang gunman. Oh, very traumatized also and very, very angry because my son, was just lucky to be alive right now. So if we don't know where the gunman is, we don't have any information as to where the gunman. Nakausap namin ang kapatid ng isa sa mga nasawi at di nito napigilang maglabas ng sama ng loob sa nangyari. Sobrang sakit po. Hindi pa siya nagsisingin sa family, especially sa mommy ko. Tapos sobrang biglaan din kasi na magkaka-chat pa kami parang just a few hours before mangyari, magka-video call pa sila ng nanay ko. Sobrang sakit po. Sana po agad-agad na mahuli yung suspect po kasi baka pwede pa niyang gawin po ulit yun sa iba. Sa mga naiwang empty shell sa lugar, napag-alamang isang caliber 9mm na baril ang ginamit sa shooting. Base pa sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis, ang suspect ay isang 59 anyos na residente sa lugar. At dati na umunong nakaalitan ang isa sa mga nabaril at napatay niya sa insidente. Yung parang last week ng December and last week ng February, allegedly itong suspect ay kumakatok doon sa unit ng ating isa sa mga biktima. At yun nga, nagsumbong itong victim natin doon sa security at pinatawag sila ng security. Bakit doon siya kumakatok? Allegedly, parang may hinahanap siya na tao. Isang manhunt operation ang ikinasa. Lahat ng mga information na natatanggap natin ay pinupuntahan natin kung ano yung mga possible na puntahan niya at yung mga possible na kamag-anak na makapagtukoy at makakumbinse sa kanya na sumuko ay pinupuntahan na natin. Sa isang statement, sinabi ng Azure Property Management na nakikipagtulungan na sila sa mga pulis kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Prioridad daw nila ang kaligtasan at seguridad ng kanilang mga residente. Buo naman daw ang suportang kanilang ibinibigay sa mga biktima at kanilang pamilya. Nakikipag-unayan na umano sila sa mga ahensya upang tiyaking maibigay ang lahat ng tulong at atensyong kailangan nila. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. May hanggang March 15 si Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga alegasyon sa ikatlo at ikaapat na impeachment complaint na nakita ang sufficient in form and substance. Batay po yan sa abiso o notice ng Justice Committee ng Kamara na pinadala sa BISE. At nakatutok live si Tina Pangiliban-Perez. Tina, umabot na ba sa BISE ang notice? Yes, Vicky, natanggap na ng Office of the Vice President yung notice na ipinadala ng House Committee on Justice para sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaints laban sa kanya. Natanggap kanina ng Office of the Vice President ang notice to respondent na pinadala ng House Committee on Justice. Pinasasagot si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyong nakalatag sa 3rd at 4th impeachment complaints na nakitang sufficient in form and substance. Binigyan siya ng 10 calendar days para ibigay ang kanyang tugon. The counting shall begin on March 6. Bagaman today, it is being served already to the Vice President. No? So today is a serve. We count from tomorrow. The 10th day will be March 15. Kasama sa mga ground for impeachment ng dalawang reklamo, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Kaugnay ito sa umunoy maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang papatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito sa kanyang SALN,
at umano'y pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Itong answer is part of her due process as well. So as to whether she will file an answer or not, that is her prerogative. And if she doesn't file, again, that will merely be interpreted as her waiver of her right to file an answer. No? Nevertheless, ang Justice Committee tuloy lang ang proceeding ng impeachment complaints. Kung sasagot ang bise, may 3 calendar days naman ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. At pagkatapos, may 3 calendar days naman ang bise para maghain ng rejoinder. Kapag kompleto na ang pleading si Vice President Sara Duterte at ng mga complainant, pagdedesisyon na naman ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para suportahan ang impeachment complaint. Kung meron, magsasagawa na ang komite ng hearing. Iimbitahan na natin yung complainants, witnesses, and even the respondent to provide their testimony before the Justice Committee, no? So ganun din yun. Pag hindi dumating si Vice President sa hearing proper, it will merely be interpreted as a waiver of a right to be present during the hearing. Kasama sa impeachment complaint ang affidavit na nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga. Siya ang nagsabing nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos ni Duterte. Sinampahan siya ng reklamong perjury ng bise dahil hindi raw totoong naging aide niya si Madriaga. May mga miyembro ng komite na nagsabing wala itong epekto sa impeachment proceedings sa ngayon. His affidavit was attached to the impeachment complaint. Kaya po may power ang Committee on Justice to invite him despite the proceedings or despite the filing of the case against him. Hindi covered ng sub judice. Pero kung makonvict nila si Ramil Madriaga dito sa perjury, somehow it will affect the veracity of the testimonies which he provided in his affidavit. To agree with our Honorable Senator Leila De Lima that the third complainant... Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte, na natanggap nila ang notice ngayong araw. Sa puntong ito raw, wala pa silang nakikitang dahilan para maglabas ng komento. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Arestado sa magkasunod na operasyon ang mag-live-in partner na nagbabagsak umano ng iligal na droga sa Taguig. Walang takas, pati ang kanilang mga ininalang spotter. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Nakuna ng surveillance video ng NBI Organized International Crime Division ang aktual na pagbibenta ng illegal na droga ng primary target sa kanilang undercover sa loob ng sasakyan. Ayon sa NBI OTCD, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Philippine Army na ang suspect at kanyang live-in partner ang ilan umano sa nagbabagsak ng droga sa Taguig. Kaya nang makasana ang bypass, arestado ang dalawang suspect sa magkasunod na operasyon kabilang ang kanilang mga hinihinalang spotter. Yung money na binayad sa'yo? Nakuha sa bulsa ng suspect ang mismong pera raw na ibinayad ng kanilang undercover. Nakuha rin ang drogang ipinasa ng suspect sa bypass. Dinala rin sa NBI ang ilan sa mga naabutan sa sinasabing drug den. Dalawa sa kanila nagpositibo sa drug test. Itinanggi ng dalawang inaresto ang aligasyon sa kanila. Nagbebenta raw po kayo ng droga sa area pong ito. Totoo ba yan? Hindi po. Hindi po ako nagtitinda, sir. Naharap sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Tuloy-tuloy kami pag-ugnayan dyan sa Philippine Army para masigurong hindi na bumalik yung drug din na yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sinampahan na ng ethics complaint sa Kamara si Congressman Bong Suntay. Kaugnayan sa uri ng pananalitang ginamit niya nang banggitin si Ann Curtis na ayon sa mga nagreklamo ay nakakabastos ng mga kababaihan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. I apologize. Nagsorry na si Quezon City Representative Bong Suntay sa kontrobersyal niyang pahayag na kinondena ng mga kongresista dahil nagpapakita raw na mababang pagtingin sa mga kababaihan. Pero hindi ito sapat
para sa mga women's rights advocate. Mukha namang hindi siya sincero eh. Kasi hindi niya ibinawi yung sinasabi niya na ano daw, dapat na i-treat ni Miss Curtis na compliment yung kanyang sinabi. Wala siyang binawi sa sinabi niya. So pagpapakita lang ito ng kanyang attitude, yung pagtingin niya talaga sa kababaihan. Kanina naghain sila ng reklamo laban kay Suntay sa House Committee on Ethics para sa paglabag umano sa Magna Carta for Women, Safe Spaces Act at Code of Conduct para sa mga nasa gobyerno. Kasama nila si Gabriela Party List Representative Sara Elago. Dahil mambabatas ka, dapat mas mabigat ang kaparusahan na dapat igawad ng Kongreso sa kanya. Pwede siyang suspendihin ng ilang linggo. Pwede rin na magmulta siya, pwede siyang mag-community service. Kahapon sa isang privilege speech, binatikos ni House Committee on Women and Gender Equality Chair Ann Matibag ang pahayag ni Suntay. Ito ba ang uri ng diskurso na nais nating marinig sa loob ng Kongreso? Ito ang tungkol sa kultura ng respeto na nais nating itaguyod sa ating lipunan. At kung nais nating baguhin ang kulturang ito, dapat magsimula ang halimbawa sa loob mismo ng Kongreso. Isinusulong din ni Matibag na may isama sa priority bills ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council ang amendment sa Safe Spaces Act. Hayaan po nating maging malinaw. Ang babae ay hindi biro, hindi rin siya pantasya, at ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Ang talumpati ay nirefer ng plenaryo sa House Committee on Ethics. Hinihinga namin ng reaksyon si Suntay. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Sinampahan ng cyber libel at iba pang reklamo ang 18 nagpakilalang dating sundalo, gayon din ang kanilang abogado at isang dating congressman. Giit ni dating Senador Antonio Trillanes IV, sinisiraan lang siya at gustong isabotahe ang pagdinig ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Nakatutok si Von Aquino. Naghain ng reklamong perjury si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Department of Justice laban sa 18 dating Marines na nag-akusa sa kanya na nakatanggap siya ng mali-maletang pera mula kay dating Congressman Saldico. Reklamong cyber libel at incriminating an innocent person naman ang inihain niya laban kina Attorney Levito Baligod, ang abogado ng 18 dating sundalo, dating Congressman Mike Defensor, broadcaster na si Jay Sonza, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, at vlogger na si Cathy Binag dahil anya sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya. Giit niya, isa itong conspiracy, hindi lang para sirain siya, kundi pati na rin ang International Criminal Court. Aminado si Trillanes na 2017 pa siya nakikipag-ugnayan sa ICC para tumulong sa pagkalap ng mga ebidensya at testigo para palakasin ang kaso laban kay Duterte. Pero hindi umano niya pwedeng idetalye ang mga meeting na ito dahil malalagay sa peligro ang mga ICC investigators at testigo. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay Saldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Paglilinaw ni Trillanes, ang ICC ang gumagasto sa operations nila rito sa Pilipinas. Nagsalita na rin anya ang ICC na meron silang pondo para sa kanilang investigasyon at itinanggi na rin umano nila na tumanggap sila ng pera mula sa mga Pilipino. Hinala ron ni Trillanes, gagamitin ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicolas Kaufman ang alegasyong ito para isabotahe umano ang trial sa The Hague. Pero sabi ni Trillanes, ang ginawa ng mga dating sundalo at ni Baligod, paglabag sa Article 70 ng Rome Statute at maari silang kasuhan ng obstruction of justice. Nagsalita na yung deputy prosecutor, yung acting prosecutor ngayon, na deliberate intimidation yung ginawa nila Levy Baligod. Tapos yung pag-out nila nung mga identities at names ng mga ICC investigators at ng mga witnesses
dahil doon nilagay nila sa peligro yung mga taong ito. Nang tanungin si Trillanes kung sino sa tingin niya ang nasa likod ng mga akusasyon laban sa kanya at sa ICC, itinuro niya ang kampo ni dating Pangulong Duterte. May isa rin daw sa 18 dating sundalo ang aamin kung sino ang nasa likod nito. Unang-una, they stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, no, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Basta kinalaunan po, antayin nyo lang, lalabas kung ano talaga ang, kung sino ang nasa likod nito, magkano ang buong proyekto na yan, ano ang kapalit dito sa mga ginawa nila, at yun, kung sino ang nag-finance. Pinanindigan ng isa sa mga nagpakilalang dating sundalo na si former Sergeant Dante Orbilio ang pahayag nila laban kay Trillanes. Bilang dating driver daw ni Zaldico, 3 beses sa sanglinggo silang maghatid sa iba't ibang personalidad na mga maleta o paper bag na puno ng pera. Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay ni boss na si Mark Tiksay. Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Doon po sa Antipolo. Sagot naman ni Defensor. Wala naman akong alam doon sa affidavit . Sa kanyang post naman sa social media, sinabi ni Badoy na na-expose na si Trillanes bilang isa sa mga tumanggap ng maletang may pera para gawin umano ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya't may pivotal role anya si Trillanes sa pagkasira ng ating bansa. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang iba pang nabanggit sa reklamo. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Ginhawa ang atid sa mga pasahero ng bagong bukas na Kamuning Footbridge na konektado pa sa bagong ayos na busway station. Bago yan, inspeksyonin ay inakyat muna ng Pangulo ang papalitan nitong Mount Kamuning Overpass. Nakatutok si Ivan Mayrina. So, we just come from the... 2018 pa itinayo at naging tampulan ng reklamo at biro ang binansagang Mount Kamuning na naging taunan pa ang April Fool's tradisyon ng mga totoong mountaineer dahil sa tayag nitong nakangangatog ng tuhod. Pero hindi na yan magiging meme ngayong taon. Wala na yung Mount Kamuning. Hindi na tatanggalin na namin yung Mount Kamuning. Pero bago yan, inakyat muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang footbridge. Mula sa tuktok nito, sinilip ng Pangulo ang kapalit. Pagkatapos ay bumaba at nilakad ang bagong Kamuning Footbridge na binuksan kagabi. Halos 9 na buwan mula nang iutos ang pagtatayo ng pamalit sa Mount Kamuning. I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience. Kung iahambing sa tinatawag nating Mount Kamuning, hindi hamak na mas mababa itong footbridge na bago. Ganito lamang siya kataas, yan lamang ang kailangang akyatin ng mga tatawid. Kung talaga namang hindi kayang umakyat, meron ding elevator. At para naman sa mga PWD, meron ding wheelchair lift. Malaking tulong ito para sa mga tulad ni Maureen Mata, isang person with disability at isa ring commuter. Kung mga walang kapansanan nga nahihirapan sa dating footbridge, paano pa kaya ang mga PWD tulad niya? Maganda naman po yung naging movement to ensure na mas maging accessible, safe, and inclusive, and syempre makatao po yung ating yung footbridge and the busway. Kasi comparing with the old bridge, no? Mula sa footbridge, may access ka sa GMA Kamuning MRT Station at sa bagong Kamuning Station ng EDSA Busway. 87 million pesos ang ginastos para sa busway station na ito at sa bagong footbridge. Sulit, ayon sa administrasyon, lalo sa datos ng DOTR, nasa humigit kumulang 750,000 ang gumagamit ng MRT at EDSA busway kada araw. Mahigit 66 million naman para sa buong 2025. Mas marami ng 3 milyon kumpara sa mga commuter na gumamit nito noong 2024. Kasama to dun sa EDSA rehab na rin natin na pati yung mga commuter experience
no? Yung pagpapalawak ng mga busway, pagpapalawak ng mga pedestrian lanes, talagang kasama na. Ang mas maaliwalas na disenyo ng bagong busway station kumpara sa dati, ang gagawin din sa ibang busway station sa EDSA. Bago matapos ang taon, matatapos na rin ang pagpapaganda sa mga busway station sa bagong Barrio Caloocan, Balintawak, Quezon City at Guadalupe sa Makati. Convenient siya sa lahat. Very good po siya. Lalo na sa mga commuters sa public, especially sa mga matatanda. It's okay po. Bakit po? Mababa lang siya. Hindi po ganun katataas. Mas nababawasan po yung haba ng nilalakad ko. Dati ba tumatawid ka rin sa Opo, kabila? opo. Tsaka hindi na po sobrang taas. Hindi na po parang bundok. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang makakasama natin ngayong Thursday Chikahan, ang gumanap bilang si Erenea o ang kambaldiwa ng hangin sa Encantadia Chronicles Sangre na si Patricia Tumulak. Pat! Maraming salamat Miss Vicky and good evening mga kapuso! Full of learning ang recent projects ni sparkle artist Yazer Marta. Nagaganap bilang presong nangarap maging pulis sa episode ng Magpakailanman. Dream come true rin para kay Yazer ang role niya sa isang stage play this Holy Week. Makichika kay Nelson Canlas. Itinuturing ni Yazer Marta na dream come true ang pagganap bilang Hesukristo sa isang stage play sa Angeles, Pampanga sa darating na Semana Santa. Kahit isang Muslim, hindi raw ito naging hatlang para gampanan ang kanyang dream role. Para sa akin, John Nelson, yung trabaho pa rin. Mahal ko talaga yung pag-arte. Mahal ko yung itong ginagawa kong I get to play different roles. Kaya nung sinabi sa akin, in-offer sa akin yung Jesus Christ, hindi na ako nagdalawang isip. Ngayon, inaaral ko pa, pinapanood ko pa talaga yung kwento ni Jesus Christ. Sana mabigyan ko siya ng hustisya. Hindi naman yung totoo, di ba? Hindi dahil dito sa pagtutulak ko. Baka patay na yan si Papa eh. Bago yan, gaganap si Yazer sa isang kakaibang role sa Magpakailanman sa darating na Sabado. Sa kwento ng ang presong nangarap maging pulis, ipapakita ang pagpupursige ng isang tao para magbago at gawing maayos ang kanyang buhay. Ang natutunan ko rin, sa mga pagkakamali natin, hindi natin siya matatakpan kung gagawa lang tayo ng kabutihan eh. Para sa character ko na si Von Sir Nelson, it's accountability. Kailangan natin pagbayaran, kailangan natin akuin ang mga pagkakamali natin para magbago. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.